Natunay na nating naabutan na nga ni Fatima na nag-iiyakan na nga ang kanyang pamilya. Kaya dito na nga unti-unti na pagtanto ni Fatima na totoong wala na nga ang kanyang Kuya Kaloy. Kaya dahan-dahan nga siyang lumapit para damayan ang kanyang ina na nagluluksa nga sa nangyari. Sa kabilang banda naman ay kasama na nga ni Paeng si Kaloy sa loob ng morgue kung saan hindi niya maiwasang sisihin ang kanyang sarili sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya hindi rin nagtagal ay dumating na nga sina Fatima kasama ang kanyang ina para makita si Kaloy. Kaya dito na muling bumuhos ang emosyon ng pamilya ni Fatima at hindi pa rin makapaniwala na makita nga si Kaloy na wala ng buhay. Kaya sa sakit ng pagkawala nito ay hindi na kinaya ni Fatima at nagdesisyon nang lumabas. Pero dito muling nabalik ang mga alaala na kasama nga ang kanyang Kuya Kaloy kung saan ito nga ang madalas na mangulat sa kanya tuwing kanyang kaarawan. At kahit mahirap nga sila ay hindi nga nito nakakalimutan na regaluhan siya sa kanyang birthday. Kaya lalong tumatak sa isipan ni Fatima ang mga pangaral at payo ng kanyang kuya noon at naalala ang pangako nito sa kanya na kahit ang sarili niyang buhay ay handa niyang ibigay, mailigtas lang siya. Kaya hindi na napigilan ni Fatima na humagulgol sa sakit na kanyang nararamdaman. Hindi pa rin magtagal si Kaloy, kailangan makikinig siya. Madaling yung pag-usapan na inibig si Kaloy. Kaya matapos nga nito ay pinag-usapan na nila kung ano ang gagawin nila sa bangkay ni Kaloy. Kaya ang ilan sa kanila ay plano mang humingi ng tulong sa barangay at ganoon na rin sa munisipyo para maipalibing si Kaloy. Kaya gusto sana ng Paeng na mas mapabilis ang paglilibing. Pero para kay Gracia ay mahirap itong gawin dahil nawalan nga sila ng anak. Pero para kay Paeng ay ito lang ang paraan para mas mabilis nga silang makabalik sa dati nilang buhay. Pero masakit pa rin para kay Gracia dahil kahit makabalik nga sila sa dati nilang buhay ay hindi na buo ang kanilang pamilya. Ngayon patay na si Kaloy. Pero kahit ganito ang nangyari ay pamilya pa rin sila. Kaya para kay Fatima ay kahit wala na ang kanyang Kuya Kaloy ay hindi naman nila ito malilimutan. Kaya naman inayos na nila ang paglalabas sa bangkay ni Kaloy. Pero nagulat nga sila Paeng sa laki ng babayaran sa ospital. At dahil halos 5,000 nga lang ang hawak ni Paeng ay kitang problemado nga sila kung paano na lang ito mababayaran. Kaya dito na nga lumapit si Fatima at inabot ang pera na kanyang nakuha. Kaya nagulat nga ang kanyang mga magulang kung saan nga nakuha ang ganito kalaking halaga. Pero mas pinili nga ni Fatima na isikreto na lang ang totoo. Kaya matapos nga nito ay pumunta na nga sa chapel si Fatima para magdasal at humingi ng tawad dahil hindi nga siya nakinig sa payo ng kanyang Kuya Kaloy. Kaya muli niyang kinalala ang mga panahon na kasama ang kanyang Kuya Kaloy kung saan lagi nga siya nitong nililigtas at kasabay niya rin itong nangarap na magkaahon sa hirap. Kaya masakit pa sa kanya na hanggang sa huling hininga nito ay pinotektahan pa siya nito. Gabay nagmamanila mo ito pinagsasakan? Bakit? May problema tayo? Habang ang grupo naman ni Tanggol ay nag-i-enjoy nga sa nagaganap na party nang biglang dumating ang tauhan ni Miguelito na si Jason kung saan agad niyang natanong si Bulldog kung siya ba ang nagmamaneho ng puting sasakyan na sa labas. Kaya tila naangasan nga si Bulldog at sinagot ito kaya gusto sana siyang palabasin ni Jason. Pero dito na nga pumalit na si Enteng. Pero dahil nagpupulit pa rin ang grupo ni Jason na may ilabas si Bulldog ay dito na nga nagsimula ang gulo kung saan ginilpingan nila ang mga bodyguard na kasama ni Jason at natigil lang ang gulo nang pumasok na nga si Miguelito at inilabas ang kanyang armas kung saan muli nang hinamon ang mga kaibigan ni Tanggol na lumaban sa kanya kung gusto nga nilang sumabog ang kanilang mga ulo. At dahil nabalitaan na nga ni Tanggol ang nangyayaring gulo ay dali-dali na nga siyang lumabas at dito ay kinumpronta nga niya si Miguelito at dahil biyasa nga sa bakbakan ay mabilis niyang naagaw ang armas nito kaya agad na rin sumuko si Miguelito. Kaya naman pumagitna na nga si Don Julio para pagsabihan si Tanggol na hindi nga nila kaaway si Miguelito kaya kailangan niyang ibaba ang kanyang armas. Pero dito na nga dumating ang pamilya
pamilya Guerrero at naabutan ang mga nangyayari. Kaya ipinaliwanagan nila Don Julio na nagkainitan nga lang ang dalawa dahil hindi pa nga nila kilala ang isa't isa. Kaya naman sa huli ay humupa na nga ang tensyon sa loob at nagdesisyon na ang maunang bumaba ang grupo nila Tanggol. Tandaan mo yung mga business partners natin sila. Magaling natin sila. At lang nila tayo noon. At narito ang mga dapat abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Rigor, mapapalayas ni Marites. Tanggol, porma lang ipinakilala na tunghayan na nating naabutan ni Marites ang ginagawa ng magkamang David at Rigor sa kanilang bahay. Pero imbis nga na matuwa ay nagalit pa nga si Rigor dahil nakalaya na nga si Marites at nakakasigado nga siya na ang pamilya Montenegro nga ang tumulong sa kanya para makalaya. Buti na lang ay nakarating nga si Santino at Dingding at agad na naawat ang gulo. Pero dahil harap-harapan na nga silang pinagloloko ni Marites ay tuloy na nang pinalayas ito. Total nakikipagtulungan naman ito sa mga Montenegro. Habang si Miguelito naman ay muling napag-initan ng kanyang ama dahil sa ginawa nitong gulo. Pero para kay Miguelito ay wala namang binatbat ang kanyang nakaaway. Pero nagulat nga sila nang iniharap na nga si Tanggol bilang nawalay na anak ni Ramon at ang tagapagmana ng pamilya Montenegro. At kung gusto mo makita ang mangyayari sa mag-amang Rigor, ay i-check mo nga ang video na ito.